care so much for you. Ayan, at ayun no, at tayo ay, bago tayo umawit sa ating Panginoon, ay gusto ko lang po ipaalala sa bawat isa na lagi pong mabuti ang Diyos. Amen! Amen! Lagi mabuti ang Diyos sa buhay natin. At tayo pong lahat ay narito upang mag-alay, maghandog ng pasasalamat sa ating Panginoon dahil sa kanyang wagas na kabutihan, dahil sa kanyang wagas na pag-ibig sa buhay natin, sa kanyang pagsasakripisyo ng kanyang buhay, sa pagliligtas sa buhay natin mga kapatid. At sa bawat tapos, palitan po natin ito ng masayang pagpupuri sa ating Panginoon. Sa atin po ng Diyos sa kanyang mga salita, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may duwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y niyang diriwang, umaawit at pupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya'y tunay, langit naman kailanman. At kapag ito, tayo ay magpupunti sa ating Panginoon as our thanksgiving to our God. For our God is good and His love endures forever. Can we shout thank you, Lord? Once again, let's shout thank you, Lord. At bago tayo mga palakpakan ng ating Panginoon. Yes, Lord, today we choose to worship you and praise you, God. And lift our hands to the Lord. And let's begin to walk at ang kasalamat sa ating Panginoon. To give you thanks for all the good things you have done. Set our gaze, set our gaze on your grace, on your grace. Your love so constant, love so strong. Once again, sing. God will give you thanks, give you thanks for the good things you have done. Set our gaze. Set our gaze on your grace. Love so constant, love so constant, love so strong. Everything good is from you. Father, so faithful and true. Oh, sing Lord. Let every song we sing say thank you. The church, let's thank the Lord. We thank you for every broken heart you made new. For every life restored, we thank you, Lord. Let every song we sing say thank you. Every breath, for every breath we hear, we thank you. For every broken heart you made.
We are dancing for joy because of your goodness. We are shouting your praise for who you are. Guys, na mo? Amen, no? Ang Diyos natin yung lagi nagbibigay ng todo-todong pagpapala sa buhay natin. Kaya sa pagkakataon ito, ibigay din natin yung todo-todong pagpapala sa ating Panginoon. Handa na po ba? Amen! Ibigay ko rin para sa ating Diyos. We believe that you are Yeshua, as you come and fill this place. We are now standing here. All we want is to give you praise. We believe that you are as you come and fill this place. We are now standing here. All we want is to give you praise. Faithful to the one who saves. Faithful for the love you give. Your love is great, that's faithful for the one who saves. Faithful for us, Lord. Thank you for your love. Your love is unchanged. Your grace never ending. Your grace never ending. Stay faithful to the one who saves. Grateful for the love you gave. Your love is unchanging. Your grace never ending. Faithful to the one who saves. For the love you gave. Your love is unchanging. Your grace never ending. Faithful to the one who saves. Faithful for the love you give. Your love is unchanging. Your grace Pray, Lord, that you are faithful and grateful. At we are grateful, Panginoon, sapagkat Ikaw, Panginoon, yung patuloy na nagpaparamdam at nagpapaalala sa Panginoon na Ika'y tapat, Panginoon, mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Ba't po sa walang hanggang ngayon, Panginoon, manatili na yung katapatan sa buhay namin. Dahil sa tayo, mga kapatid, muli natin aalahan yung kadakilaan ng habag ng Diyos na kanyang pinakita sa buhay natin. Jesus
tumupad dun sa magandang plano ng ating Diyos sa mamitan ng kanyang pagpapapako sa krus. Para saan mga kapatid? Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat na ganun na lamang yung katindi ng pagkakasala natin sa ating Diyos. At sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin mga kapatid, He made Himself as a great offering for our sins to be atoned. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, magpasalamat ka sa Panginoon. Pasalamat tayo sa Diyos sapagkat wala yung buhay natin na meron tayo ngayon kung wala ang Panginoon. Sa pagkakataong, I just want you to search your heart and just recall the love of God that He showed to all of us. Lord, thank you for your love. Thank you, Lord, for you have reached us, Panginoon. Inabot kami, Panginoon, ng iyong matinding pagmamahal. And we are here, Panginoon. Inilalaan namin
sa kanyang wagas na pag-ibig sa buhay natin. Sabay-sabay tayong mananalangin sa ating Diyos, mga kapatid, at tayong magpasalamat. Tayo humingi ng kapatawaran sa Diyos, magpasalamat sa kanyang dugo na dumarag sa krus at tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. And before we pray, let's shout, Panginoon, ang Panginoon sa ating Diyos, at tayo sabay-sabay na manalangin. Sige po tayo lahat ay sumigaw sa Diyos. 1, 2, 3, Panginoon! Savior, Christ my Savior, rescue me. Once again, may I hear everyone just worship the Lord. Say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You set me free. Christ our Savior, Christ our Savior. You rescued me. Thank you.
giving. How do we know God is a giving God? Because in John 3:16 it says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." The greatest gift of immeasurable eternal value. We read from the Bible, God gives us the power or the ability to produce wealth. But there is one power and one ability that you and I will never have. And that is the power and the ability to save ourselves. The power and the ability to earn our way into heaven. That is one power and ability you and I never had and never will have. And that's why, because God knew you and I are spiritually bankrupt and in deep moral deficit. That's why He gave, and He gave Jesus. If you're here this morning and you've never received from God His Son Jesus, His gift of eternal life, I urge you to do so now and experience the greatest blessing you can ever have. What? Sige po, let's pray our offering. Panginoon namin Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, alam po namin na lahat ng bagay ay nanggaling sa iyo, Panginoon. Lahat ng blessing, lahat ng natatanggap po namin ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, tanggapin mo ang aming mga gifts, ang aming mga offering, Panginoon, para, Panginoon, sa kay lalago, Panginoon, ng bahaya dito sa lupa, Panginoon. Dalayan po namin na patuloy pagpalain, Panginoon, ang may mga trabaho, ang mga nag-aaral, Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, patuloy mo i-provide, Panginoon, pangailangan po nila pero sa araw-araw, Panginoon. At ang salamat kita, Panginoon, na magamit po namin, Panginoon, to expand, Panginoon, yung kingdom, yung ministry, Panginoon, sa lugar nito, Panginoon. We are praying, Panginoon, to continue bless, Panginoon, this church, ang Puchayan Church, Panginoon, patuloy mong pagpalain, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, bago po tayo dumango sa pinaka-importanting part ng service na to, let's do some announcements, no? So, number 1 po, yung pinagbunot-bunutan natin na prayer, sorry, ano tayo? Sorry for the cup. Ipag-pray po natin yung mga prayer partner po natin. Ayun po, ano pala tayo, President? Ayun po, let's pray sa mga prayer partner natin. And pangalawa po, salamat po sa mga nagbigay. So hindi po magiging posible itong Thanksgiving program po natin kung wala po yung mga pledges ng bawat isa. So si Lord na bahala magbalik nung double portion ng blessings na yan. And pangatlo po, sa mga kabataan, mga kabataan. Yun! Yun! Sa mga kabataan. Mga young at hearts lang. So we are inviting you to join youth camp na gaganapin po sa Zambales. So please approach na lang si Sister Jackson. Yung naka-white, akala mo hindi nila yung naka-white po dito sa harapan. Sa takbo. Ayan po, approach niya lang po siya. And sa pangapat po, meron pong cell group ang mga nanay this Thursday sa bahay po nila Sister Susan. So sa mga nanay daw po, see you there daw, sabi ni Pastor. And then for the next Sunday, ngayon po, si Brother Marvin Ramos.
ang ating opening prayer. At si Sister Shem, nabubulol po sa scripture reader. And for the next offering po, si Mones, Mones. So, pasabi na lang sa family nila. So, yun. Yan lang po. Maraming salamat. Bible reader din. Say next. Ano yun? And for the next Bible reader, ayun naman po, makita niyo na, si Sister Maras. So, another announcement po siguro, we encourage you to attend the services po dito sa church. Every Wednesday po, 7:30 tayo. Namimiss na po kayo ni Lord. Every Friday po, tama yun, Friday, na 7:30 din, meron tayong prayer meeting. So we would love to have you sa mga services na yun so we can worship God together. And especially, ang dawn watch po natin, every Saturday po, ng 5 a.m. So, sorry po. And for the last po, mamaya po kasi lalabas tayo para ipamigay yung mga gifts sa lugar na to. And then, after po nito, meron tayong lunch fellowship. So, yay, may lunch fellowship. Tuloy-tuloy mo. Thank you. Sige po, para po sa ating mga Sunday School staffs, maaari na po nating i-guide ang ating mga makukulit na bata na cute, ayan, sa baba. At kayo na pong bahala sa kanila. Huwag niyo lang pong... Di ba, sige mga bata, sama nga kayo kila ate, ayan. O, baba muna kayo lalaro kayo doon at ano-ano pang gagawin natin. Magpapapait kayo kila ate kila ate kuya Ayan, sige, sama na lahat ng mga bata. Ako din kasama na. Thank you po. Bakit po negative agad yung sa may 7 na lang? Para po doon sa yung sa pangalan ng 7 na lang. Sila nabalag na bata. Ngayon, pinaninihan ko po yung bawat isa na tumayo. Sabi mga Biblia po, makibukas po kayo sa akin sa 2 Corinto, chapter 9, verse 6 hanggang 15. Sa Hebrew po, kung nakita na. Okay na po. Sa 2 Corinto, chapter 9, verse 6 hanggang 15. Kung nakita na po, ako po simulan ko na pong basahin. Sabi niya sa verse 6, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Verse 8, magagawa ng Diyos ng napapalain at pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad na nasusulat, siya ay masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binding itatanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binding at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa ngayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin
loob ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng pag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa di masukat ng kagandahang loob ng Diyos sa inyo. Verse 15, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Good morning! Morning! Yan. Masaya ba kayo na nandito kayo ngayong linggo? Amen! Yan. So, isang mapagpalang umaga po. Isang mapagpalang linggo ng umaga. Bagamat mainit, we are gathered here to give praise. Balik natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. So, nalulungkot lang ako kasi bakit yung mga tao minsan nagiging paispan pa sa kanila kung sila ba ay magsisiba ng linggo, lalo pag mga Kristyano. So, paispan pa sa ng linggo, magsisiba ba ako ngayon? Maglalaba ba ako ngayon? Gagala ba ako ngayon? Pero dapat sa isang Kristyano kasi, this is the moment, this is the time na mabalik natin yung papasalamat sa Panginoon sa kabutihan ng Diyos sa mga nakaraang mga araw, di ba? Pasalamat nga tayo kasi we are asked only one day ng Panginoon para tayo pasalamat sa Panginoon. So, we are 6 days to work and then yung 1 day ay isulit natin sa kanila. So, 3 hours na lang, 2 hours na lang naman na yan, i-gather natin. And then this is the way, this is yung trabaho ng isang Kristiyano para may balik natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Paano yung kahit hindi sisiba ng linggo, hindi nila nababalik. So, hindi naman, okay naman yung pasalamat ka ng through prayer, pero ang magpapasalamat kasi nakikita yan sa action natin. So, papasalamat ako sa Panginoon, nandito kayo ngayong umaga ngayon to bring back the glory para sa ating Diyos ng buhay. Trapahan natin ng Panginoon ngayong umaga ngayon. Kung nakita ko yung mga nasa harapan, bigla tuloy ako nagutom. So, kayo mag-alala, may kilang itong sermon natin, itong preaching natin, siguro mga hanggang alas 2. Hanggang alas 2 ang gawain niyo, di ba? So, ngayong umaga ay pag-usapan natin yung, kasi ang inyong topic is from heart to table. So, actually, I already prepared sermon about Thanksgiving sa 10 leprosy. So, sabi ni Pastora, ay baguhin ko daw kasi meron ng team. So, I read the Bible and then napili ko itong scripture na ito from 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 15. So, bago lahat tayo muna ay pumikita tayo muna namin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami, Panginoon, papasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. Tunay, Panginoon, na we acknowledge, Panginoon, that all things that we have ay kami, Panginoon, ay taga-ingat lamang, Panginoon. Ipat ang lahat ng ito, Panginoon, inanggaling sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nag-produce ito, Panginoon. Ikaw ang patuloy, Panginoon, susupply ito, Panginoon. Sumang dito, Panginoon, sa iyong pong pag-aaralan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw ang Panginoon magpanamalan. Maintindihan po namin na mas mainam, mas malalim ka, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa buhay po namin. Sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Dalhin ng Panginoon na patuloy sana ang aming puso, ang aming isipan, upang patuloy kami, Panginoon, manahan, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon. Maging sa iyong lingkod, dalhin po, Panginoon, na patuloy yung Panginoon, akong bigyan, Panginoon, ng knowledge and wisdom. Gamitin ng Panginoon ko bilang instrumento, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na hindi yung gusto ko maihayag. Pagkos, Panginoon, ang iyong layunin at Panginoon, ang mahal, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon. We bring back the glory, Panginoon, and adoration sa iyo, Panginoon, pangalan, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, good morning po ulit. So, happy Thanksgiving Day. Actually, in our church, in something like of the church, they are also celebrating Thanksgiving Day. So, kaya hindi ko po nadala yung aking pamilya. Sabi ng pastor natin, ito daw ay family day din also. So, ipapakain niyo po, hindi ko po nadala. So,
because they are always, celebrate din po sila ng Thanksgiving Day. So, ang Thanksgiving Day po kasi, kaunting background lang, is nag-originate po sa Amerika. So, may mga, I think, 1621, yun. So, actually, this is, malit lang na celebration. So, but later on, naging malaking celebration na to. So, and then, nung si Abraham Lincoln na, ginawa niya itong special holiday. So, holiday po sa Amerika, every time po na may Thanksgiving Day. Pero as Christians, dapat we celebrate Thanksgiving Day every day. Because ang Diyos ay hindi nagkukulang sa atin. Minsan hindi natin makita yung kabutihan ng Diyos, pero yung Diyos gumagawa ng kabutihan para sa atin. Amen. So, sa ating pag-aralan po ngayong umaga ay balikan po natin yung ating text na 2 Corinthians chapter 6 verse 6 chapter 9 verse 6-15. Actually, this is the Paul letters to the Corinthian church. Ano ba yung background ng Corinthian church? Bigyan ko po kayo ng kunting idea. Ang Corinto po kasi ay, ito po ay city. Yung city po kasi, yung Corinth, ito po yung syudad kung saan andun yung pinaka-city. Pagpalagay natin sa amin, San Jose del Monte, Bulacan. So sa Bulacan, yung pinaka-city siya. So yung mga membro doon, kapag nasa city ka, ibig sabihin, ito yung mga tao na mapipera. Ito yung mga tao na hindi sila nagkukulang. So at least andun yung mga parang first class, middle class ng mga tao. Pero ang problema dito, itong mga taga-Corinto na to, hindi ganun kalalim pananampalataya sa Panginoon, may problema. Pagdating sa pagbibigay, paghingi ng tulong, ay meron silang problema. Bakit sila nagkukulang? Despite na yung church sila ay mayaman, yung mga membro ay mayaman, bakit yung connection sa kanila ni Apostle Paul is mahina o konti? So merong problema sa puso ng mga membro na to, ng mga taga-Corinth. And then Apostle Paul asked sa kanilang church, sa Corinth church, na magbigay ng tulong doon sa mga Kristiyanong Hudyo na bumalik na ng Jerusalem. Kasi bumalik itong iglesia po kasi sa Jerusalem, they experienced famine, taggutom. So, ang gusto ni Apostol Pablo, gumawa siyang sulat na sa mga taga-Corinto na magpadala kayo ng tulong doon sa mga kapwa niyang Kristiyano doon sa Jerusalem. Yung mga umuwi. Yung Macedonia, yung isang church pa, kahit na naghihikao sila, kahit na mahirap sila, but they give, yung magagaya nila, yung give the best para matulungan yung church ng Jerusalem. Pero itong Corinto, sa kabila ng kanilang status sa buhay, wala silang ibigay. Mahirap sila magbigay. Bakit? Kasi yung puso nila hindi tama sa magbibigay. Kaya gumawa ng sulat sa Apostol Pablo, chapter 8 and 9, it's about giving, pagbibigay. Pagbibigay ng tulong doon. Kaya ngayon umaga, ang aking pong mensahe ay pinamagatan ko ng thanks to giving. So, kung titignan po natin yung 10 leprosy, yung 10 may sakit, 10 po silang pinagaling ng Panginoon because of their situation, pinagaling sila ng Panginoon. And then, ang bumalik lang ay yung isa. Yung siyam, hindi ko alam kung saan nagpunta. Baka nandito. So, after they receive the healing, after they receive the blessing, pinalimutan nila magpasalamat sa Panginoon. Ba't mayroong isang Samaritano? Ang ibang Samaritano, kaaway sila ng mga Hudyo. They are outcast, tawag nila. Pero kahit na yung sitwasyon niya, nagpasalamat siya sa Panginoon. Siya yung bumalik kay Jesus, nagpatira pa siya, nagpasalamat siya sa Panginoon. So, ang lifestyle ng isang Kristiyano when it comes to Thanksgiving, dapat ang Thanksgiving will lead to an action. Dapat may action. Hindi pwedeng salamat lang. Dapat may nakang ginagawa action. Katulad ng Samaritano, ang ginawa niya, bumalik siya sa Panginoon, nagpatira pa siya, nagpuli siya, at nagpasalamat siya sa Panginoon. Sabi pa nga ng Panginoon, nasaan yung siyam? Nasa pitsayan. So yung isang yun ay nagpasalamat sa Panginoon at hindi lang kagalingan ang na-receive niya. Sabi nun, your faith made you well. So, di ba? Napakaganda. So, anong lesson doon? Na ang pagpapasalamat, dapat merong lead to action. Hindi lamang yung thank you, pero hindi ka nakakitaan ng action. Kaya ngayong umaga po, pag-aaralan po natin ay yung isa-isahin po natin yung bawat verse ng 6 hanggang to 15.
So unang-una po dyan, na gusto ko niyong maintindihan, sabi dito, your giving will bless you. Sino gusto ito pagpalain ng Panginoon? Yan. Wala naman siguro hindi gusto pagpalain ng Panginoon. Ang sabi dyan, ang pagbibigay daw ay magiging dahilan para pagpalain ka ng Panginoon. Ang pagbibigay. Tandaan niyo po, malaki po yung tinatawag natin giving. Ang giving kasi hindi lang mabibigay ng pera, hindi lang mabibigay ng material na bagay. Marami nga pwedeng ibigay when it comes to giving. Pwede ka mabigay ng kapurihan sa Panginoon. Kaya kasi sabi ko kayo na every Sunday is a giving day. Giving our time, our thanksgiving sa Panginoon, pamigay ng ating mga talento, ng pamagitan ng pag-aawitan, pagtugtog sa umaga sa every Sunday service. So, giving yun. So, when you give, you will bless. Ang tanong, we are asking for blessing, but we don't give. Yan ang minsan masama. Gusto natin, minsan may mga tao na gusto natin kumabig, pero ayaw natin magparaya. Yeah? Kaya sabi ng Panginoon, sabi dito sa letter ni Paul, doon sa Corinthians, kahit na yung mga Corinthians ito ay madalamot, ito yung mga Corinthians ito na parang ayaw nyo na magbigay, pero sabi ng Panginoon na pag nagbigay kayo, pagpapalain kayo ng Panginoon. Actually, they are in the stage of financial, nasa financial na sila na good, yung mga kasi meron sila, nasa city sila. Pero bakit sinabi ni Apostle Paul na you will be blessed by your giving? Una-una, tingnan natin yung verse 6. Tingnan niyo po yung inyong mga Biblia. Tingnan niyo po yung inyong mga cellphone, kung kayo mga cellphone. Yan. Magsimula po tayo sa verse 6. Ang sabi dyan, but this I say, who sow sparingly will also reap sparingly, and who sow bountifully will also reap bountifully. Ang sabi dyan, isa sa mga prinsipal ni Apostle Pablo sa verse 6 is, we reap and measure as we sow. Kung anong tinanim natin, yung ating aanihin. Ang gusto, minsan, ang problema, gusto natin kumani, pero ayaw natin magtanim. Tamad tayo magtanim. So in order to bless you, kailangan mo magtanim. You need to sow. Ang sabi ng Panginoon, kung nagtatanim ka, we reap. Tanim ka, we reap. Kung ano yung iyong kikitain doon. So bilang mga farmers, yun yung mga farmers. Ako po, isa po akong farmers. Ay naranasan ko po yung magsasaka sa probinsya po namin. Magkapas ng palay, magtalok sa amin ang magtanim. So lahat ng proseso, naranasan ko po yan habang ako po ay nag-aaral. So, yung mga farmers na to, they are nag-i-invest sila ng mga pananim, nag-i-invest sila ng pera para meron silang anihin the time ng harvest time. And then, siyempre, yun lang walang tinanim, expect na meron kang anihin. And then, they are expecting, din yung tanim nila is mag-multiply dun sa kanilang mga tinanim. So, wala din po yung magbibigay. If you give today, you will harvest it tomorrow. Maybe tomorrow, maybe today, and maybe some other day. Yun po sa mga principle. Kung nagtanim ka ngayon, meron kang aanihin. Kung meron kang sinuksok, meron kang tutuputin. So nasa isip mo natin, nasa mentality natin, yung magbibigay. Kaya sabi ko po sa inyo, ang pagbibigay ay hindi lang po ibibigay ng tithes and offering. Maraming bagay po. Maaaring nagbigay ka ngayon, may tinulungan ka ngayon na isang estudyante na makabili ng sapatos para sa pag-aaral niya. Binigay mo sa kanya yan. Padadala yung time. Makikita mo yung estudyante yung magbabalik sa iyo ng kabutihan. Diba? Kasi nagtanim ka doon sa taong yun eh. Kung nagtanim ka sa taong yun, nakaanihin mo yung balang araw. At kung hindi lang nakita ng taong na yun, yung kabutihan mo, huwag kang malalami yung Diyos na nakakita ng mga ginagawa natin. Mas maganda nga yung Diyos makakita yung mag-reward sa atin kasi mas marami pa yung ibigay sa atin. So huwag tayong magdamot, huwag tayong na magbigay. Pangalawa, verse 7. Ang sabi niyan, so let each one give as purpose in his heart, not grudgingly or of necessity, for God love a cheerful giver. So actually itong verse na ito, ginagamit ito sa tithes and offering nila. So sabi niya, God loves the cheerful giver. So hindi lang ito kasi for the tithes lang. Pwede itong gamitin sa tithes and offering. Pero ito kasi, sabi nito,
natutuwa ang Diyos doon sa mga taong may buong pusong pagbibigay. So, sabi niyan, we reap as we sow with right attitude. Pag tama yung puso natin sa pagbibigay, tama din yung matatanggap natin. Meron kasi tao na bibigay ng labag sa puso nila. Oh, yun na. Pero na kasi makakot ka. At the behind of your mind, ayaw kong ibigay. Pero kasi napilitan ka lang. Hindi kasi ganun yung prinsipyo natin. Ang sabi ni Apostol Pablo, you will reap in what you sow if your heart is right. Pag tama ang pagbibigay mo. Dapat bukal sa puso. Hindi galing sa puso. Diba? Dapat pagbibigay natin ay tapos sa puso natin. Hindi tayo napipilitan. Kasi kung ganun lang din, useless na yung pagbibigay natin. Diba? Parang hindi rin credit din sa atin. So, yun ang sa mga prinsipyo. Pangatlo, yung 8 to 10, sabi diyan, and God is able to make all grace abound towards you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. Ito napakadali po rito. Ang sabi ng verse 8, God is able to make all grace abound towards you, that you will always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good works. Nakita niyo po yung word doon na lahat o all. Ang sabi ng Panginoon, kaya kang i-bless ng Panginoon. God is able to make all grace abound you. All things, kayang ibigay sa atin ng Panginoon yan. Minsan, bakit tayo takot magbigay? Bakit tayo minsan ayaw natin magbigay? Kasi baka maubusan tayo. Diba? Yun ang isa natin. Kasi akin na ito eh. Ba't ko ibigay sa kanila? Bakit? Ba't ako magbibigay? Eh ako nga wala. Pero ang sabi ng Panginoon nito, God is able to bless you. Alam niyo po, may mga restaurant na nagsara. May mga negosyo na nagsara. Bakit? Kulang yung supplies nila. Alam niyo, nagtrabaho pa ako sa restaurant na Chick Boy. Ang kalaban ng Inisal. Familiar ba kayo sa Chick Boy? Yung pwede sa chicks, pwede sa boy? Hindi, joke lang. Yung Chick Boy po ay, ano yan, parang inasal. Kalaban po yun ng inasal. So, chicken at saka baboy po kasi Chick Boy. So, bakit sila nagsara? Kasi yung supply, kulang. Yung demand ng supply, kulang. Pero yung demand ng sa market, malakas. Okay, maglala mga kapatid. Yung ating supply hindi na uubusan. God is able to bless you. All things, ang sabi niya yan, hindi natin. So, ano man yung verse ng Bible niya, may makita kayo dyan na all grace about towards you, all having all sufficiency, all things, lahat kayang ibigay. Bakit tayo natatakot kung meron naman tayong supply sa atin? Ang Diyos hindi yan magpupur out sa baso kapag may laman pa. Magpupur out lang ang Diyos sa baso kapag wala na siyang laman. So the more na nawawala ng laman, the more tayong nawawala, the more na binabagsak ng Diyos yung blessing sa atin. The more we give, the more we receive the blessing from the Lord. Huwag tayong matakot magbigay. Because at the end of the day, tayo pa rin yung panalo. Una-una, ginawa ka ng instrumento ng Panginoon para makatulong sa ibang tao, para lalo pang i-bless ng Panginoon. Every time po na ako po ay umatin ng mga Bible study sa bahay, and then the house, yung may-ari po ng bahay na nag-papers namin, they offer something dun sa pastor o dun sa minister or food. Natanggap ko po. Bakit? Kasi kung hindi mo tatanggapin yun, hindi maranasan pa yung pamilya na gayon yung pagpapala. They give with their hearts so that they will experience blessing. Nag-guess niyo ba ako? Ano ba? Sa isang Bible study, binibigay sa akin, natanggapin ko yun. Not because, bigay nila yun, but because I want to bless them with the Lord. Kasi nagbigay sila sa akin. So, kung hindi ka tatanggapin yun, kung puno sila, bisa yung baso, kung puno yung baso, mahirap yung punuin ulit. Bisa hindi dumadaloy ang isang baang ang pagpapala. So, tanggapin nyo lang pag binigyan kayo because it is the sign na pagpapalain ng Panginoon yung ganun.
tagla niyo lagi na pabibigay niyo ay hindi persahan. Laging dapat nagagaling sa puso natin. Yun ang gusto ng Panginoon, yung laging galing sa puso. Yung tagos sa puso. Diba, natatandaan niyo yung dalawang nagbigay, yung matanda, na ang kanyang binigay kunti lamang, ba't ang tinanggap ng Panginoon yung maliit lang? Bakit? Kasi galing sa puso yung bibigyan. Ang Panginoon hindi tumitingin sa amount, sa laki, sa value, ba't tumitingin niya yung ating puso kung paano ito nagbigay. Ganun na naging problema ng mga taga-Korinto. Meron silang pera, meron silang kaya ng bigay, pero yung puso kasi nila hindi tama. Kaya nagkaroon sila ng struggles. Unlike the Macedonian church, naghihikaw sila sa hirap, pero they give the best, their best, para matulungan yung Jerusalem church na naghihikaos. Ganun ba tayo? We are Corinth church or we are the Macedonian church? Hindi ko alam. But, I hope this message ay mag-enlighten sa atin na pagbibigay ay hindi yan kawalan sa atin. Bagkus, yung pagkakataon natin para tayo ay maging pagpapala sa ibang tao at patuloy dumari pagpapala sa buhay po natin. So, next ay sabi diyan ay we reap even while we are sowing. All grace, all sufficiency, all things, all the time, and all material blessing. Grace giving build Christian's character. So, ang grace giving po ay nagbibuild po sa ating ng ating karakter bilang isang Kristiyano. Di ba? Nakarinig na ba kayo ng salitang, ay, Kristiyano pa naman, ang dawat mo. Di ba? Nakarinig na gano'n. So, sabi niyan, ang grace giving po builds Christian characters. Nagbibuild po yung ating characters. Nga, tandaan natin lagi that our supplier, yung ating supplier ay kailanman ay hindi yan nauubusan. At laging meron yan lagi. Hindi yan katulad ng tubig sa amin na laging walang tubig. Ang Diyos po hindi po yung nawawalan. Basta ready mo lang iyong lalagyan. Kapag hindi yung ready yung lalagyan mo, pagkulang yung lalagyan mo, mayroon lagyan ng blessing. So, next. Yan, sabi sa inyo, may kasi lang to eh. Pangalawa po, sabi niyan, your giving will meet needs. Yan, sabi niyan. Sabi niyan, this service that you perform is not only supplying the needs of the Lord, people, but also overflowing in many expression of thanksgiving to God. So, pabibigay po natin ay namimit po yung others' need. Hindi tayo binlas ng Panginoon ng sobra to enjoy yung sobra. May purpose yung Panginoon bakit sobra minsan yung blessing natin. To share the blessing to others. Meron tayong mga pangailangan sa iglesia, may pangailangan tayo. Kung marami ka namang bigas, marami ka namang basahan sa inyo, may extra kang damit sa inyo, sobrang damit ninyo, pamigay mo sa church. Kung meron kang mga bagay na pwede mo ibigay sa isang tao na nakita mo wala siyang ganitong bagay, ibigay mo. Kasi binibigyan ka ng Diyos ng mata para makita mo yung mga bagay na pagkukulang. Kasi ikaw yung gagamitin ng Diyos na instrumento para mabigay mo yung bagay na yun. Hindi lang material na bagay. Pwede ng encouragement. Nakita mo yung kapatid mo naghihirap, may problema, kailangan ng prayer. Bigyan mo ng prayer, bigyan mo ng time. Ang time, mahalaga ang time. Sabi nga, time is gold. Bigyan mo ng time. Bigyan mo ng Word of God. Bigyan mo ng Biblia. Bigyan mo ng encouragement word. Kung meron ka kaya magbigay ng material na blessed na bagay, ibigay mo. So, ang giving ay namimit yung pangangailangan ng iba. Ang pagbibigay po ay hindi nasasayang yan kasi napupunta yun sa mga bagay na kailangan nila. The church, malaki ang pangangailangan ng church. Blessed tayo kasi we have a Korean missionary. But other church in province po, napakahirap. Meron silang mga pangangailangan. Minsan kulang sila sa instrument. Sa probinsya namin po, ang transport po namin, mga tambol, mga container. Yung takip ng karinola, yung cymbals. Yung tansan po yung aming tawag dito, yung parang ginaganon, yung clapper. At yung snare po namin ay galon na may tansan sa loob. Pero blessed na blessed sila. Pero mga pangangailangan tayo.
Meron tayong mga kakayanan para matulong sa iba. Hindi tayo binibless ng Panginoon para walang purpose. Meron tayong purpose. To meet others' need. Sa pamilya na lang. Diba? May mga kailangan yung pamilya natin. Bigyan natin. Kasi minsan nabibigay tayo eh. Madamot naman kasi yan. Hindi na kasi marunong pasalamat yan. Pero hindi kasi ganun ang purpose natin na bibigay. Pag nabigay kasi tayo, wala tayong humingi ng outcome. Nagbigay na tayo eh. Kasi nakikita ko diba, pag minsan mayroong mga pulubi sa lansangan. Bigay. Hindi, gagamitin lang sa ganito yan. Diba paano kung hindi? Diba? Nagbigay ka ng 20 pesos, sabihin sa'yo nung nagbigay ka, bibili na ng rugby yan. Diba paano kung hindi? Diba? Kasi minsan, ang ating thinking is dun sa result, dun sa feedback. Pero ang gusto kasi ng Lord, magbigay tayo. Ang gamitin mo nila kung saan ang bagay yan, basta nagbigay tayo. Hindi natin concern yun. Bigay mo agad. Parang mayroong isang tao, 100 na yung pera niya. Nagbigay siya, yun na yung pera niya. Akala niya vlogger. Akala niya vlogger yung binigyan niya. Hindi pala, totoo parang pulubi. Magsisil siya, wala sa tuloy siyang pamasahe. Pero hindi kasi ganun. We are expecting the return. But, ang sabi kasi ng Panginoon, magbigay tayo kasi mayroong mga taong nangangailangan. Kaya ba natin yun? Magbigay? Lagi niyo pong ilalagay sa isip niyo, pabibigay po natin, hindi nakadepende yung tao bibigyan natin. Ibig sabihin, hindi ito nakadepende sa response ng tao kung saan gagamitin. Wala tayong pakialam doon. Basta magbigay tayo. Yun ang unang gusto ng Panginoon, bigay tayo, magbigay. Kung ano man gawin nila doon, pananagutan nila sa Panginoon yun. Pero nagbigay tayo. Kasi may mga tao na may mga pangailangan. At because of our giving, namimit nila yung kanilang mga pangailangan. Marami pangailangan. Sa iglesia na lang eh. Sa pastora, marami pangailangan yan. Actually, totoo po yan. Nagpupunta sa akin, pastora, pagdating daw sa, medyo patak daw ng ulan. Minsan papatak, minsan hindi. So, hindi lang material na blessing. Pwede mag-pray, yung mga minister, pastora, kailangan niya ng tagalinis, kailangan niya ng faithful worker sa church, yung talagang kusang loob. Yun. Marami tayong pwedeng ibigay. Yung time natin, alam niyo, ang isang pastor, masayan kapag maraming umaten kapag Wednesday. At saka Friday. Doon kasi nakikita ito na Kristiyano. Joke lang. Hindi naman sinasabi ganun. Pero doon kasi talaga, maintindihan natin, tuwing midweek at Friday, yung gustong ipag-usapan natin. Sabi nga ng isang vlogger, every Sunday po kasi is a parang celebrating day. Pero every Wednesday and Friday, doon dinidiscuss yung mga bagay na mas malalim pa doon sa Sunday. Kaya I-encourage na kayo mag-attend lagi ng Wednesday and Friday and every devotion din. Give your time to the Lord. Huwag tayong pasalamat na, Lord, nilas mo ako. Pero it must lead to an action. Give your time. Give your effort to the Lord. Give your talent. Marami tayong pwedeng ibigay sa Panginoon. Bakit na po? Bakit dyan? Sabi dyan, your giving will glorify God. Ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light shine upon men so that the Father will be glorified. So sa pamamagitan ng ating ginagawa, nabibigyan ng kapurihan yung ating Panginoon. So tayo nagiging light of this world. Paano yung ating ginagawa ay hindi tama doon sa gusto ng Panginoon, hindi tayo nagiging light of this world. Bagkus tayo pa yung nagiging patay sinding ilaw. So sabi niyan, your giving will glorify God. Basahin natin sa anong version? 13. Because of the service by which you have proved yourself, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ and for your generosity in sharing with them with everyone. Ang sabi nito ng Apostol Pablo, yung pagbibigay nyo sa church ng Jerusalem, it will glorify our God. Bakit? Itong mga Jerusalem church ito na naghihikaos, they will exalt the name of the Lord Jesus Christ because they receive the blessing from the foreign church. So,
Ang gusto mangyari ni Apostol Pablo na itong Corinthian Church maging instrumento ng blessing doon sa Jerusalem Church, and that the Lord will glorify. So, magitan ng church na to. Di ba napakasarap isipin na that your church will use to glorify the Lord? You are the use of blessing. Di ba? Yung mga Korean missionary po, mga Korean church po, may papadala din sila dito ng mga pera, papadala sila dito ng material na bagay, support, minsan pupunta pa sila dito by their own expenses. Bakit? Kasi gusto nila i-glorify yung Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. Yan yung gano'ng kayaman o gano'ng binibless ng Panginoon yung mga Korean church, Korean missionary. Because they glorify the Lord Jesus Christ. Ang sabi dyan sa James chapter 2 verse 18 and 16, pwede bang paano natin? James chapter 2 verse 15 to 16. So ang sabi kasi dyan, sa ating pagbibigay ay isa rin itong way ng effective evangelism. Tulad mamaya, kung bibigay kayo mamaya, di ba? Sino mag-glorify doon? Hindi naman sa pastora eh. Kasi it will glorify our Lord Jesus Christ. Sabi yung church na yun, nabibigay. Yung church na doon, they are, inaabot nila yung mga pangailangan ng mga tao dito. Di ba napakasarap isipin na gano'n that our church, your church, nagiging instrumento para pagpalain yung ibang tao dito. Actually, pwede naman i-direct ka ng Diyos yung pagpapala sa mga tao yan eh. Pero God uses you as instrument to glorify the Lord. Di ba? James chapter 2. Yan. Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, "Go, I wish you well, keep warm and well fed," but does nothing about the physical needs, what good is this? So sabi dyan, pag nakita mo yung kaibigan, yung kapatiran mo, yung ibang isang tao na naghihirap, walang damit, walang masuot, sasabihin mo lang sa kanya, "Go and I wish you well." Pagpapalain ng Lord, ito ka, pero wala kang binigay na damit. Wala kang binigay na pangailangan niya. So tingin nyo, this is a true religion. Yung ba yung totoong manifestation ng isang religion? Hindi. Ang gusto kasi ng Panginoon dito ay sharing and giving. So if you share the word of God, dapat mayroon din giving, no? May ano. Katulad ng mga ganda po yung mentality ng mga Korean, kahit minsan ay nami-misinterpret ng mga tao. Pero they are sharing the gospel and then meron din silang giving. Kasi kung nag-share ka lang and then hindi mo namimit yung pangangailangan ng mga tao, at the end of the day, after them, wala. Diba? If you give them, namimit mo yung mga pangangailangan nila. So sabi ng James, sinabi mo sa kanya, "Go and well," pero hindi ka nagbigay ng kanyang pangangailangan. By the way pala, salamat pala sa 4 na kilong bigas ng anniversary. So ganun, napakagandang evangelism na yung pagbibigay. Pero minsan kasi na-misinterpret nila. Pero hindi natin yun, para sila kung anong ipag-isipin na. Pero the purpose is very important doon, that they are sharing the gospel and then they're sharing the giving what their need in their life. Napakagandang bigas. 4 na kilong bigas, ilang araw nyo nang kakainin yun. Na-blessed ka na spiritually, na-blessed ka na physically. Ganun yung totoong Kristiyano. Hindi lamang kay kapatid, pag-pray kita na magkaroon ka ng bigas. Pero meron ka namang sobrang bigas sa inyo, ba't hindi mo bigyan? Di ba ba nag-pray niya, sir prayer na? Nakikita mo yung kapatid mo na yung kanyang damit, pa-output susunod ng Sunday, pero yung damit mo, hindi na magkasya sa iyong aparador, sa Dora Box, hindi na magkasya. Bigyan mo. Di ba? Binibigyan ka ng Diyos ng mata para makita mo yung pangailangan ng tao because they want na mag-glorify din yung Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay mo. Yung sabi mo nga sa inyo, bawat bagay may purpose. Kung sobra ka, yung iba kulang. Kailangan ibigay mo sa kanya. Hindi dahil sobra ka, pag malaki mo yan. May pangailangan yung ibang tao na kailangan mo ibigay. So ginagawa natin,
nag-glorify yung ating Panginoon. At laging tatandaan na nabibigay kayo, it is for God's glory, not for my own glory. Pagka kasi own glory, na-receive mo ng iyong reward. Pero pag God's glory, God will reward you. May bonus pa. Kapag yung binigyan mo umangat sa buhay, hindi maaaring hindi ganyan babalikan. Babalikan ka yan. We bless ka rin yan. Dapat ganoon tayo mga Kristiyano. Dapat ganoon tayo yung isang church mag-isip. We are not only sharing, but we also giving. Ano mo pwede natin ibigay? Hindi naman pwedeng pera lang. Hindi naman forget sinabi giving is pera. Hindi tayo magbigay ng tubig, trucks. Pwede tayo magbigay ng time. Pwede natin magbigay tayo ng mga bagay na meron tayo na sobra naman sa atin. Di ba? So, ginagawa natin ito, mapapurihan yung Panginoon natin. Kapag yung Diyos na papurihan natin, at naniniwala ako, lalo ko yung i-bless ng church. Lalo ko i-bless ng Lord yung church na ito. Not only the church, but also the members. Pagkaganon yung mentality natin, katulad ng mga Macedonian church, katulad ng mga Philippian church, ganun yung ating may mentality na we are church to give, not to receive. Sabi nga, di ba, ano ba yung pwede kong itulong sa church? Hindi pwedeng, ano ba yung magtutulong sa akin ng church? Marami tayong pwedeng gawin na magbibigay ng kapurihan sa Panginoon natin. Amen? Pang-apat po, your giving will united people. So, mabibigay natin, nagkakaroon tayo ng unity. Amen ba? Sino ba ito yung watak-watak? So, mabibigay, nagkakaroon tayo ng unity. Pero yung may mga Korean missionary pa yun. Despite na hindi sila marunong magsalita ng English, despite na kailangan na magbigay ng pera, despite na meron silang kailangan na magsakripisyo, kasi yung mga tao yan, may mga trabaho din yan sa lugar nila, sa bansa nila. Pero, they give their time, their money, their support, enable us to unite in the Lord Jesus Christ. Di ba? Nagkaroon tayong sa pagbibigay, nagkaroon tayo ng unite. So, ang gusto niya Apostol Pablo, that the Jewish church, Jerusalem church, and the Korean church, magkaroon sila ng unity sa magitan ng pagbibigay. Makikilala niyo ba yung Byongbang Church kung hindi sila nagbigay? Hindi. Magkakaroon ba kayo ng communication sa kanila kung hindi sila nagpadala dito ng support? Hindi. So, nagkakaroon tayo ng unity, ang Byongbang Church, and then yung main beneficiary, because of tinatawag natin na giving. Nandun yung giving. Nagsisircle sa atin yung giving. Nag-rotate sa atin yung giving. Pagbibigayan. Diba? So, ang pagbibigay ay will lead us to unite sa church. Diba? Kapag tayo nagbibigayan, lalo na yung mga women's department, nagbibigayan sila, di ba mas nakikita mo yun na mas maganda yung relasyon ninyo. Kasi nagkakaroon kayo ng parang, ay kapatid, ay meron akong ganito eh, may kulang ako sa ganito, wala akong kami ganito. So, yung kapatid mo, magbibigay sa'yo. So, nagkakaroon kayo ng relasyon na maganda, nagkakaroon kayo ng unity sa bawat isa. Not only your uniformity, but unity. Pag sinabi na sa uniform, pare-paras lang kayo. Hindi kayo pare-paras lang kayo sa panlabas, pero pag sinabi ng unity, intact yung relationship ninyo. So, nakukuha natin sa pagbibigay. Kaya yung maganda sa mga women, nagkakaroon kayo ng mga Bible studies sa grouping. Kasi pagdating kasi dito sa pulpito, hindi na pag-uusapan yung mga kakulangan ninyo. Hindi na pag-uusapan yung inyong mga needs. So napag-uusapan yan, doon sa cell group. Doon yun na mag-pray. Diba? Doon yun. So, dahil sa ganun, lumalakas yung women's department. Alam niyo ba, ang CCF, hindi sila gumagamit ng G12 concept. Bakit sila lumalago? Ang ginamit nila is yung D group. Meron sila maliit na D group. Kasi sa D group, doon mas naiintindihan yung pangailangan ng bawat membro. Alam niyo may mga mega church, pagpunta sa mga mega church, yung lalay malalaki, hindi ka naman kilala yan eh. Hindi ka naman kilala ng pastor mo eh. Di ba? Hindi ka naman, katulad yan. Sa dami ng mga membro, makikilala mo niya kung kailangan mo. Kaya they are starting D group leader. So yung bawat D group na yan, meron silang group, yung leader na yun yung responsible
para ipag-pray yung kanyang kinabibilangan group. Parang cell grouping ang tawag doon. So dahil doon, namimit yung mga pangangailangan ng bawat membro. Hindi dahil kay pastor, dahil doon sa meeting ng mga leaders na yun. So yun ang kagandahan. So nagkakaroon sila ng unity sa bawat isa. Sa mga kabataan din, napapansin niyo ba, pag the more kayo nagbabanding, last lumalalim yung inyong pagsasamahan. Namimit niyo yung pangangailangan ng bawat isa. Pag ito yung ito, malalaman ko ba yung pangangailangan ni Joey? Hindi. Malalaman na yan sa mga kapwa at kabataan. Di ba? Sa mga tatay. Ako po ay presidente ng men's department. Napakahirap mong i-gather yung mga tatay. Sabihin sa inyo ng tatay, pas may trabaho kami, nagigito kami. Napakahirap mong i-gather. Pero sa awa ng Panginoon, nag-guard namin sila. And then doon mo maintindihan. Doon mo maintindihan yung pangangailangan nila. Doon ka pwede magbigay. Tapos ganito pala, meron siyang company ng ganito, aircon. At yung pati pala namin na isa, kailangan ko ng trabaho. So namimit nung mayroong kakayanan na may bigay sa tao na walang pangangailangan. So meron kaming membro doon sa amin na architect, gumagawa siya ng plano. And then meron kami naka-fellowship, sila naman yung contractor. So nagiging intact yung nagiging sa pagbibigay ng giving. Di ba nag-give yung pangangailangan ng bawat isa? Yun ang kagandahan. So mali ka na magbigay, we are united. Nagiging united tayo. Ang mga bansang magkakaaway, dati, di ba, nagkakaroon sila ng mga gift, mga regalo. Ay, alam mo, I think yung Statue of Liberty, niligaro ng France yan. Nagkaroon sila naman ng relationship. Naging united sila. Tayo mga Christian, because of giving, mas lumalalim yung ating pagsasamahan. Di ba? Minsan ay takot tayo magbigay. Lalo pag anniversary, si church na yung anniversary. Hindi excited sa anniversary. Excited kasi, ang baga na naman. Sa amin pa naman, ang leaders, 1,000. Dalawa kaming leaders, ako at yung asawa ko. Kasi sa amin kasi, yung leaders kasi, they are included sa leaders pag yung leader ka. So dalawa kami, sa amin 2,000. Diba, bigat nun? 2,000. So, yan sa amin. So, minsan, may mga nagreklamo. Meron naman. Tapos after ng anniversary, meron namang event. Nagbagay na naman. Pero minsan alam nyo, kung sino yung mareklamo, kung sino yung hindi nagbibigay. Diba? Kung sino ba yung hindi nagbibigay, pero kung doon sa mga tao nagbibigay, wala kang maniling na reklamo. Diba? Okay lang. Pero doon sa hindi nabibigay, sino pa yung mareklamo? Pero dapat natin tandaan, na lahat ng bagay, lahat ng blessing, material man yan, yung ating supplier, si Jesus. Huwag kayong matakot. Kung gagawin natin ito for God's glory, ng buong puso, bibigyan ng Panginoon yan sa atin. Ibabalik ng Panginoon. Ang magsasaka po kasi, pag nagtanim niya ng isang butil na palay, hindi naman pag tumubo yung palay, isang butil lang din aanihin niya eh. Di ba? Pag nagtanim naman ng isang butil ng abukado, pag nagbubunga ba yan, isang abukado lang mga aanin mo. Hindi, mas marami din. Yung palay, ganun din. Yung binhi ng isang sako, na binhi, na pag itinanim mo yan sa palayan, hindi nagsasako mga aanin dyan. It will multiply. Kasi iba, magtanim kayo ng isang butil ng palay, aanin nyo isang butil ng palay. Nagtanim ka pa. Diba? Ang ano nito, ang purpose ito, if you sow, you will reap, multiply. Because of giving. So mag-end po ako dito sa isang, alam niyo ba yung Red Sea? Dead Sea? Yung Dead Sea po kasi ay patayin na, kaya nga Dead Sea, patay na dagat. So, wala na bubuhay doon na anumang living creatures. Patay nga eh. Pero bakit yun namatay? Kasi po yung Red Sea ay wala siyang drainage. Puro, ano lang siya, puro income lang ng tubig. Pero wala siyang tinatapong tubig. Ibig sabihin, hindi dumadaloy.
yung Dead Sea, kaya Dead Sea siya eh. So, pumapasok na pumapasok, pero hindi lumalabas. Sa buhay natin, kapag tayo ay pinapakalan ng Panginoon, pag tayo ay kabig lang ng kabig, at wala tayong drainage sa buhay natin, as a sign of giving, parang tayong patay. Hindi tayo buhay. Di ba? Ganun din ang Diyos. The more you give, the more you drain your water, the more you will receive water. Kung gusto mong palain ka ng Panginoon, matuto tayo magbigay. Kung gusto mong punuin ng Diyos yung bigasan mo, matuto kong magbigay ng bigas. Kung nakikita mong puno na yung Durabox mo, yung gamitan mo, matuto kong magbigay. Huwag mo nang ibenta, mura lang yan. Pwede ibenta mo, ibigay mo yung pinabentahan. So marami tayong pwedeng gawin para matulong. From heart to table. Diba? Marami tayong mga opportunities para makapagbigay. Pinapakita sa atin ng Diyos yung mga ganung opportunity para tayo maging instrumento para magpalain ng ibang tao. Alam mo yun, ginamit ka ng Diyos para magpalain ng ibang tao. Pinapala mo na ibang tao, magpapalain ka para ng Panginoon. Isa din sa mga sign na maturity ng isang Kristyano, yung buong puso ng nagbibigay. Hindi matakot. Hindi matakot mawala. Hindi ka wala ng pagbibigay. Kundi ito ay umpisa na bibigay ng blessing ng Lord para sa atin. Kaya huwag kayo matakot magbigay. Alam niyo kung ang mentality ng bawat Kristyano ay similar pagbibigay. Napakaganda ng atmosphere sa loob ng church. Napakaganda. Hindi natin kailangan ng missionary, hindi natin kailangan ng sponsor. Kayo kaya niyong tumayo sa sarili niyong paa. Kung you are heartfully marunong kayong bigay. Diba? So, pinako lang sa inyo, yung church po namin ay actually we are under the missionary. Pero yung aming church po, kahit kailan hindi kami humingi sa aming missionary. Sponsor po ng mga leaders, nagbibigay po sila. Sa amin po yung church po namin ay isa lang yung gitara. Pero may mga hinihingi po yung Panginoon na nagbibigay. Ang guitarist po namin ay 3. May sarili-sarilis ng gitara. Yung kami po, pag nagawa po sa church po namin, yung aming mga pinto dati ay plywood lang. Pero may hingi po yung Panginoon, nagbigay. As a sign of thanksgiving, nagbigay po ng furniture, ng pulpito, ng lamesa, ng upuan, at yung pinakamamahalang pinto po. Nagbigay siya. Kasi kung tutuusin, malaking kawalan sa kanya yun eh. Kasi benta niya na yun eh. Kasi may namumuwalan sa tao, namumuwalan sa supply. Pero hindi, ang isip kasi niya, ito kasi yung aking way ng thanksgiving sa Panginoon, yung pagbibigay. Paano natin magbigay ng pasalamat sa Panginoon? Paano tayo mag-express ng ating gratitude sa Panginoon? Paano tayo mag-express ng ating thanksgiving sa ibang tao? Dapat ang thanksgiving natin will lead to an action. Dapat merong action. Hindi aksidente na makita mo yung pangailangan ng ibang tao. It is an opportunity na ikaw ay makapagbigay. Alam niyo po, ang pagbibigay ng mga Presbyterian ng Korean missionary, hindi yan hindi una yung pera muna. Binigay nila muna yung sarili nila, kasunod yung material na bagay. When we receive Jesus Christ as Lord and personal Savior, all things that we have is belong to Jesus. Our wealth, yung ating buhay. Pero kung hindi natin gagamitin yan sa mga bagay na para sa kapurihan niya, hindi natin alam kung mawawala sa ating bigayan. Kasi ang Diyos ang may kakayahan mawala sa atin yan. Pero kung gagamitin natin sa mga bagay which is kapakapakinabang sa kanyang layunin, mas paglalagay pa ng Panginoon. Kung meron tayong mga negosyo, meron tayong mga talento, meron tayong mga learnings,
na pwede natin ibigay sa ministry, ibigay sa ibang tao. Bigay natin. It is a sign of our thanksgiving sa Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Tayo po ay patuloy ng pasalamat sa Panginoon. Sa buong taon, this moment is this Sunday, which we are celebrating Thanksgiving Day. So sa probinsya po ay ang Thanksgiving po namin doon ay talagang parang fiesta. Minsan mas ano pa sa anniversary. Minsan may mag-offer doon ng kalabaw, baboy, mga ani na sasakahan nila. Ganun nila pinapahalaga yung Thanksgiving Day. Pero as we Christians, araw-araw tayong binibless ng Panginoon. Araw-araw natin nakikita yung goodness ng Panginoon sa atin. Dapat wala tayong specific day when it comes to Thanksgiving. Dapat every day we give thanks to the Lord. Sige po, waitin po natin yung ating isang kanta. Patuloy nating nilay-linahin yung kabutihan ng Panginoon. Yes, Lord, we give you thanks. Gawin niyo po panalangin yung prayer na yung song na to. Bibigay na yung salamat sa Panginoon sa bigyan sa buhay po natin. Yes, Lord. malilimutan, Panginoon. Sa mga kasagutan sa aming mga panalangin, Panginoon. Sa mga kagalingan, Panginoon, sa aming mga karamdaman, Panginoon. Sa patuloy na protection, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon.
Sa buhay, Panginoon, na magdala po sa amin, Panginoon. Tuloy, Panginoon, salamat, Panginoon, sa tuloy ka namin binuburi, Panginoon, sa salamatan, Panginoon. Lord, let us thank the Lord this moment. Hallelujah. Lord, salamat sa Panginoon. Aksidente, Panginoon. Hindi, walang purpose, Panginoon, yung blessing na nakatanggap po namin, Panginoon. Alam po namin, you bless us, that we are able to bless others, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, sa mga opportunity na pinapakita mo sa amin, Panginoon, to help others, Panginoon. Dalangin po namin sa aming puso, Panginoon. Patuloy, Panginoon, manilahan, Panginoon, ng tama, Panginoon, lutinggo, Panginoon, sa nagbibigay, Panginoon. Let this message, Panginoon, today remind us, Panginoon, that our church is not a foreign church, Panginoon. But like a Macedonian church, Panginoon. Despite of our financial problem, Panginoon. Despite, Panginoon, ng mga kakulangan, Panginoon, pero lang po namin, Panginoon, meron kayong mga bagay, may mga opportunity pa ibigay mo sa amin to help others, Panginoon. Not on material blessing, Panginoon, but in every other, Panginoon, blessing, Panginoon, every gifts na bigay mo sa amin, Panginoon. We are praying, Panginoon, this morning. We are declaring blessing, Panginoon, in this church, Panginoon. The member of the Child Church, Panginoon, na patulong pagpalain, Panginoon. Abutin mo, Panginoon, ang kailangan pangailangan sa araw-araw, Panginoon. Alam po namin, alam mo ang aming, Panginoon, sitwasyon sa araw na ito, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang aming mga problema na pinakakarap, Panginoon. This morning, Panginoon, we are praying, Panginoon, patuloy mo katagpuin ang aming mga pangailangan, Panginoon, so that we are able to give, Panginoon, to others, Panginoon. Let the heart, our heart, Panginoon, express thanksgiving in giving to other people, Panginoon, from heart to table, Panginoon. That our table will hold, Panginoon, ang blessing na galing sa iyo, Panginoon. That other people will express, Panginoon, that kind of blessing, Panginoon, through us, Panginoon. So that our Father in heaven will be glorified, Panginoon, sa aming pong ginagawa, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. There are no words good enough to say thank you, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay po namin, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. We declare more blessing so that we're able to give others more and more. Salamat sa iyo, Panginoon, lahat, Panginoon, papuri mo sa lahat, Panginoon. Kasi yan ay binibigay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At yan ang sabi na, Amen. God bless you po. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Tunay nga po, O Diyos, as we have heard your message, patuloy na ang mga salitang ito ay pumukaw sa puso ko ng bawat isa. Nang sa gayon, sa lahat ng iyong ginawa, we will remember all your goodness. We will remember how you forgive us. We will remember how
how gracious you are sa buhay po namin. Kaya naman, Panginoon, nawa sa puso po ng bawat isa ay bumukal